yung damage output ng kanyang mga glass cannon heroes. As expected, Ling ang kukuhanin dito ni Carl. Rome. And yung Rome. Angela. Marine. Oh, wow! Wait lang. Sure ba? Oh, may Tigreal, may Franco. I mean, Hylos is good. Hylos Susin. I mean, Ha? grabe yung combo na to. Hindi El talaga Clasico. gagalaw. Oo, El Clasico to. Bagong luma ulit. Pero mas I think okay this is nga yata yung Kadja. Kasi pag well, ang tapang. Kasi I was about to say na ang daling stackan ng Hylos if you're a 1-1. So as much as possible, you would want some pickups from the Kadja and the Franco. Pero ang laban ng Team Liquid is all on the macro. I mean, Daddy JP sa harap, bigla na lang may lilipad na Sanford with the final slash. Yun yung idea ng lineup nila. Aurora Gaming, Edith for Edward. That is really good. Crowd control check, damage check, sustainability check. So lahat ng aspeto ng pagiging XP lane meron ng isang Edith. So kinuha yun ng Aurora. Yeah, Aurora with the Edith pick. This is the first Edith sa day 2 qualifiers natin. Kung papansinin natin yung lineup pas talagang mag-scale pa, mararamdaman natin yung lineup ng Aurora pagdating ng mid-game to late game. Even Edith, it's a tank marksman. So napaka-item dependent nito. Masasakit siya habang kumukunat. Yung Link kasi, sabihin na natin na kasi ayaw niya sumabay sa objective early but not on the damage. But since you have the Zushin and Hylos, kayang kontrolin ng Team Liquid totally ang early game natin. Bagang hirap for Aurora na sumabay ng maaga. Kapag wala pang damage output yung Sicilian and yung 1-1. Parang question kung paano nila tutunawin yung Hylos and the Susin combo sa harap. So ang gagawin na lang ni Carl TC dito, might as well kunin lang yung space na binibigay ng Hylos Susin na combo ng Team Liquid. Now we're on to our very last match for today. Team Liquid and Aurora Gaming. Whoever wins will be top 1 onto their respective group. So now, nilalaban ng dalawang kupunan ang pagiging numero 1 sa kanilang sariling grupo. Yeah, and sino man nanatiling undefeated sa mga series all throughout the qualifiers. Sa mga kadarating lang dyan, game number 1, it was a quick game for Aurora Gaming. Game number 2 was secured by the Team Liquid Philippines. And with the draft we have, mas parang nakuha ng Team Liquid yung lineup na gusto nila. That Arlot pick is the same Arlot na ginamit ng Aurora ng game number 1. Although ang question is it gonna be the same result na pwede natin Yun makita? lang. Oo. Kasi syempre, magkaibang player pa rin. Oh! Sandwich to well connect. Makakataka si Sanji with a flick na meron siya. Sa buhat nga lang, ito si Renny J. Naku po, target na si Chess Manay nandyan. Tumalon, lumipad. At kinailangan na lang ng onting blades para patayin ang Hitman. The surge of life is not enough to extend this life on that specific team fight, and we felt the early punishment ng Team Liquid. Nakauna doon ang Aurora Gaming. Lamang sila when it comes to positioning and sila yung nakauna talaga, pero mas nanaig pa rin ang poke damage ng isang Zushin, and they're not yet done. Look at that! Wow! A tank being dive! Carl TZ with a tower dive, Tempest, para lang mapaslang doon. Etong si Edward. Usually, i-reserve mo yung Tempest of Blades na yun para sa Turtle, pero hindi. Kaya kong tower dive, sabi ni Young Goat. Binigyan na agad, but Oh, Sanji nabuhay! with a crucial lancer! Oh! Flare! Isang palo na lang! Isang first kill na lang! Patay na si Sanji doon! Final slash, won't even connect! Pero, yung crucial buhat, yung crucial babad, the Hylos Susin combo is doing it for Team Liquid. Grabe. Konting ano na talaga. Isang ubo na lang. Di ba? Isang ubo na lang. Yung Sushi ni Sanji doon, pero nagawan pa rin ng paraan. Wow, what a clutch kill. Though the Turtle is still available to contest para dito sa Aurora, but I doubt if that they wanna contest this. They finally realize na talagang kulang pala tayo. Lugi pala tayo sa early, pero Final final slash! Huli balbon sa loob. Itong si Edward, Tempest of Blades once again. Paon doon sa mukha ni Edward. Patay din si Renny J sa may backline. Walang no choice. Si Yue, kung hindi umuwi at iwanan na lang ang mga members ng Team Liquid. Team Liquid is showing us you won't give an assassin to Carl TZ. You don't want it. Dahil ganyan yung kayang gawin. Ang pagbabalik ng daliri ng Prodigy. Yung tikas ng pagiging assassin man ni Carl TC. DM2 World Champ.
the M4 World Champ, pinapakita lang na ito, yung kayang ipakita ng koponan ng Team Liquid kapag hawak ni Carlito ay ang mga assassin niya. And one more thing is yung performance ni Daddy JP. Talagang since game number 1, game number 2, and game number 3, sobrang maximize netong Team Liquid Philippines. Yung mga save niya dito kay Sanji. One more thing, yung expected naman natin na gagawin ng Arlot, pero kanina nabigla ni ultimo si Edward. Ginamit niya tong Arlot ng game number 1, pero parang na-surprise pa siya dun sa hampas sa kanya kanina. You'll never see it coming din talaga kapag mga Arlot no? Na oo, alam mong may threat ng final slash flicker, pero hindi mo alam kailan mangyayari, kailan magko-commit. Diba yung Team Liquid Philippines, and they're taking Aurora into surprises that they can even handle. Kaya naman, sila yung nakakalabang ngayon, 5-0, a 3K gold lead for Team Liquid Philippines. Hindi makasagot ang Aurora right now. Taste Pogi ang gagawin dito ng Aurora. Hinihintay nila na makabalik sa laban etong si Demon Kite and matulungan sa early game etong kanyang mga scaling hero. Kasi pagdating ng mid game to late game, lalo na pag nag-activate na itong 1-1 na Demon Kite or Doming Kite rather, ay doon natin mararamdaman ang draft na meron ng Aurora Gaming. What more kung kumunat din at makahabol sa item etong si Edward, kasi may pangarap ka na, meron ka pang extra damage mula sa kanyang Primal Wrath. So yun yung pinaka-idea ng Aurora Gaming. Tumiis muna, tiis Pogi, kasi Pogi naman sila lahat. Oo. Diba? So tiis muna, maghanap ng perfect timing, turtle fight. Nakaabang si Edward. While sa hindi ko connecta, medyo na-anticipate yung timing noon. Napabuhat pa. Redly battle is kanino mapupunta. At na kay Chessman, kay Carlito pa rin. Another kill. Tempest of Blades, nagagamitin. Under the turret niya, di na pipilitin. Ang mga members nila Team Liquid PH ay lumalaban pa rin. But there goes down. Si Renny J lang mag-isa pa sa turret. Clearly, this is still a lead for the Cavalry. I love the way Aurora attempted to challenge the Turtle this time. Sinusukat na nila yung kakayahan nila bilang 5-man na makisipagsabayan dito sa Team Liquid. Pero lamang pa rin technically. Kung napapansin niyo ang Team Liquid doon sa clash na yon, it just so happen na hindi tumama yung final slash doon ni Sanford, kaya hindi talaga nakaabante ang Team Liquid. Pero yung glorious pathway, yun yung pumutol sa momentum kanina ng Team Liquid, kaya wala silang nakuhang hero mula sa Aurora Gaming. Pero pagdating sa retrihan, doon nagwagi si Young Goat against Demon Kite. Nakuha niya yung perfect timing na yon, plus yung post-objective fight na ipanalo pa ng Team Liquid. Pero this is what to expect considering the lineup na meron ang Aurora Gaming. Matagal pa yung damage output from Yue and even from Doming Kite. So naghihintay pa tayo ng tamang oras for them to scale up. But for Team Liquid, hindi nila hinahayaan mag-scale ng malaya yung mga heroes na yon. Laging yung ikot, yung rotation ay napupunta doon sa 1-1 ni Doming Kite. Alam din niya na siya yung nagiging target. So paglilipat naman ang target dito sa gitna na lang ang punteriya. Renny J bumuhat ng isa pero may Purify pala. Sa ngayon yung tutumba. Taros sa kamot of getting that kill. Turn it down as well. Yung mga ganon na gustong gawin ni Renny J ay hindi niya magawa ng maayos dahil sa mga Purify na meron, sa sustain na meron ng Team Liquid Philippines. Di ba malaluntian yung spells ng Team Liquid? They have 2 Purifies plus Revitalize. So kahit matalunan ni Renny J yung dalawa kanina, wala man siya nabuhat pabalik, and siya pa yung na-punish because of the slow glorious pathway mula kay Daddy JP. Hindi makarespo yung kanyang mga kakampi. Yun yung isa sa mga hirap sa compare mo sa ibang mga XPs, yung isang Edith. Kasi kailangan niyang gamitin yung kanyang flicker para magkaroon ng surprise factor yung kanyang crowd control. Dodgeable kasi yung onwards so you need is a flicker, earth shatter just to surprise the opposing team. And he did not use that because there's a glorious pathway inside. At mukhang madadamay lang siya kung tutulungan niya si Renny J. Kailangan pa ng oras pa for Aurora Gaming. 7 minutes in, roughly 5 minutes pa ang kinakailangan para maramdaman yung damage output. The good thing for Aurora is that hindi pa namamatay etong si Doming Kite. Hindi pa siya nahawakan. He was just taking those farms, minions, and even yung mga buff o yung mga jungle camp ay nakukuha din naman niya. So technically, this is still good. Pa din to? Good 1-1 game pa din to for Doming Kite.
Kailangan lang mahanap yung perfect timing kung sino yung i-stackan, sino yung tatargetin, and binibigay na rin naman ng Aurora sa kanya yung mga lane. So technically, ang plano na ng Aurora dito, Doming, pabilisin na natin yan. Matagal pa ba? Kaya na ba? Sa ngayon kasi medyo hindi pa. I think kailangan din kasi dito ni Domeng na kumunat pa, either Edward or Renny J, kasi kailangan meron tagasalo ng damage muna. Oo. At maging abala si Sanji at si Kielwan habang nagkakaroon ng teamfight. Kasi pag na-focus sa kanya yung atake dito, hindi niya makukuhang lumipad. Tingnan mo naman yung tower dive once again. Napilitang gumamit ng Primal Wrath si Edward para lang matagalan yung mga blades na ibinigay sa kanya ni Chessman. Pero ang target pala dito ng Team Liquid ay basagin ng depensa sa may itaas. Dinadaan na sa macro ng Oh, Team Liquid. oy! But here comes a final slash coming in from Sanford. And holy moly, is gonna go down. May summon force mula kay Gelwan. Alam niya walang uhuli sa kanya, kaya sumasayaw lang. Pero sinasano niya yung mga turret shots, kaya mapapatras na. And now for Team Liquid PH, silang nakalamang getting 1-1, getting Doming Kite, and now yung mid lane ang next na punterya. Pero hindi pala, liliko sila sa purple ng isang Hayabusa. Yeah, pipilayan pa nila lalo dito si Demon Kite. We expected an aggressive Hayabusa, pero ngayon ay nahihirapan. Nahanapan na ng paraan ng Team Liquid yung assassin ni Demon Kite since game number 2. Di ba? Parang sa tingin ko, kryptonite niya si Daddy JP. Nangyari yung mga unbreakables play nung game number 2. Tapos nangyari yung kaninang Law and Order. Mapapatay na lang niya si Sanji, is naangat pa siya. Di ba yung mga ganong klaseng deny? Sa tingin ko yun yung nagpabagal dito kay Demon Kite kasi iniinda na niya na pwede siyang makontrol at pwede siyang mapatay. Kaya medyo naging passive yung laruan ng kanyang Hayabusa. One more thing is aggressive naman sa kabilang dako yung playstyle nitong ni Carteezy. Wala siyang pake kung sino man. Ni Ultimo Edith, tina-tower dive niya, pre. Oo, alam niya rin kasi na makakatakas siya eh. And parang naging sobrang careful ni Demon Kite, 'di ba? Considering na ganun yung nangyari nung game number 2 na kung saan kanina pala rather nung simula nung laban. But then again, here comes another engagement coming in from Bennett J. Sanford's gonna go down. Naiwang mag-isa si 4D dahil malayo din ang ibang members ng Cavalry. Susubok ba? Dahil 4 na miyembro pa naman ang buhay, may damage output na kailangan at sapat. Sanji ay humaharap yung tapang but Chessman on the backside. Yung Tempest of Blades ay hindi pa niya ginamit. Tinipid pa niya hanggang kaduluduluan. Binibait lang dito yung mga resources na meron ng Aurora. Glorious Pathway, tamang tipla. Na slow lahat yung 4. Pero may mga poke damage din na mula doon kay Yue. Summon Force gagamitin naman. Nakalipad yung 1-1 ni Doming. Kulang pa rin yung ibibigay na damage against Team Liquid. Pero yung kulang ay nagtuloy-tuloy. Kaya napasalang ang mga members dito ng Team Liquid. Tempest of Blades para kay Carl TZ. Sanji will be taken away by Holy Moly. Here comes the Tsunami Slam and Chessman will be shot down. Doming Kite goes online and they annihilated 3 members from the Cavalry. Yun na! Di ba sabi natin 5 minutes yung timer para mabigyan pa ng oras etong si Doming Kite sa kanyang 1-1. And there you have it. Kanina nung 7 minutes hindi natin maramdaman pa yung damage output. Pero ngayon na nasa 11 na, kinakaya na, pansamantala, nakukuha na ng Aurora yung mga gusto nila. Pero hindi kasi natin nakitang nagsama-sama yung Team Liquid dun eh. Masyadong hiwa-hiwalay. What more kung sama-sama, pero si Taro Sakamoto, si Daddy JP, nagamit na ni Demon Kite yung kanyang retry para ma-secure yung purple buff. Napakahalaga din naman kasi noon considering na Ling yung katapat niya. Baligtad na ngayon yung sitwasyon. Ang inaagawan naman this time ay si Carl TZ. Balikan natin yung sinasabi mo kanina, pre. Tama yung sinabi mo eh. Outnumbered din. Etong Team Liquid, pumalag sila on a 4v5 matchup. And then inaabangan lang sila ng Aurora. Biruin mo, hinintay ng Aurora Gaming na mag-war off yung Glorious Pathway bago sila umabante. And after that, naging madali sa kanila na magbabad sa teamfight at naipanalo pa nga nila yun dahil nagtuloy-tuloy din yung poke na binibigay netong ni Yue, plus nakalipad nga si Doming. May susubok na naman muli ang Aurora na pumosisyon. Although matagal pa naman yung Lord, 30 seconds pa naman halos yun, na nakapwesto na rin naman ng Team Liquid Philippines. Nag-aabang sila ng pwedeng dumaan. And yung target na rin nila ay pwedeng yung Torres sa itaas. 4 na miyembro, 5 doon for the Cavalry. Malayo ang ibang members ng Aurora. Lamang dito sa push kasi ang Team Liquid kaya afford nilang gawin etong mga maagang execution na to. Tinatakot si Demon Kite. An early Crimson Beacon coming from Sanji. And look how Team Liquid changed their positioning.
yung mga may Purify yung nasa harapan, si Sanji. 'Di ba? Kasi nandun yung threat ng Tsunamis Lament Tidal Strike kaya napatay kanina si Sanford. Kaya ang trabaho ngayon na kumuha ng early vision ay nagmula kay Sanji pero may conceal tayo mula kay Rene J. Maghahanap siya ng tamang tao na pwedeng pitasin mula sa cavalry at sila na ulit ang makalamangin when it comes to manpower. Although up yung Purify ni Kiel1, up din yung Purify ni Sanji. Silang dalawa yung possible na magandang target pero minamadali. Nakita si Chessman doon sa Lord. Papasok na ulit. Kiel1, Zaman Force. Nandiyan rin si Carl. TZ was gonna go down in the red. Tribution from Carl. TZ himself. Double kill from Kiel1. 4 men down from the side of Aurora Gaming. Making a wipeout. And Team Liquid Philippines marching down that middle lane. Tinan mo yung tapang ni Sanji, men. Diba? Pinasok na sa mismong base. Nag-Winter Crown pa. Nag-Immortality. Kiel1 with a Winter Crown. Tapos biglang basag na lang ng base. Team Liquid Philippines.